Kaibigan, magbibigay lang tayo ng mga warning, mga guidelines sa mga may high blood. Ang daming Pilipino may high blood. At kung meron kayong maintenance sa high blood. Okay, lagi kasi ako nagle-lecture sa mga barangay. Tinatanong ko, ilan sa inyo may high blood? Napakarami may high blood. Parang 50% o 60% ng mga edad 50, 60 years old may high blood. Marami sila may maintenance din, pero karamihan sa kanila hindi alam ano ang mga bawal gawin, ano mga dapat gawin, bawal kainin kung meron silang high blood pressure. Kaya tuturo ko sa inyo itong 12 tips. Pero bago yon, kung meron kayong maintenance, lagi ko naman natuturo sa ibang videos ko, okay yung generic na amlodipine para kung mataas ang blood pressure nyo, binabantayan lang, minsan nagmamanas yung iba, maganda rin yung losartan kung may diabetes kayo, o kung hindi ganun kataas ang blood pressure. Itong mga maintenance na gamot, maganda yan para maibaba yung blood pressure nyo. Sa mga pag-aaral, dagdag 9 na taon. Dagdag 9 years sa life expectancy mo. So kung yung buhay nyo dapat up to 70 years old. Pag naka-maintain kayo sa high blood, aabot ng 79. Ganun. Dagdag kasi siya, nako-control yung blood pressure. Kaya ang gusto ko, yung mga nakikinig sa akin, mga followers ko, mas maganda wala pa sa 140/90 ang blood pressure nyo. Yun talaga pakiusap ko sa inyo, huwag nyo papalampasin sa 140/90. Kasi baka meron nakikinig sa atin, 160 blood pressure o 180 ang blood pressure o iba 200, binabaliwala. Sa lahat ng bagay, ito hindi dapat baliwalain ang high blood. Yung diabetes, pag hinayaan mo, matagal pa yun pero delikado diabetes pag hinayaan mo. May komplikasyon din. Ang cholesterol, hayaan mo mataas, matagal pa yun bago magbara sa ugat. Pero ang high blood, pag hinayaan mo, within 1 day, 2 days, pwede tayo ma-stroke. So gusto ko, less than 140/90. Pero yung 140/90, hindi yan yung pinakamagandang number. Parang minimum lang yan. Kung kayo may diabetes, may kidney disease, mas maganda 130/80. Ulitin ko bago yung numero sa may kidney disease at may diabetes, dapat 130/80 o mas mababa pa. Yan ang tinatarget natin. Sa mga senior naman, may edad, pag may edad naman, minsan naman, medyo kakaiba sa senior, minsan pinapalampas ko konti. Minsan kahit 140, 150 pa minsan pinapalampas ko basta wala silang sintomas. So, iba-iba. Iba-iba ang blood pressure para sa inyo. Pero alam nyo naman yan May tao sanay sa 100/70. O yung mga babae, iba sanay sa mga 90/60. Okay lang yon, sanay kayo sa mababang blood pressure. Kaya mararamdaman nyo kung minsan tumaas kayo. Maganda nga minsan na high blood kayo Umabot kayo kunwari minsan ng 140/90, sasakit na ulo nyo, mga ngapal na dito. Ako, dati, matagal na, many years ago, na high blood ako 1 beses May family issues nun may gulo nun. So, naramdaman ko, bakit parang mabigat? Tapos, chinek ko blood pressure ko, 140/90. So, ibig sabihin, mataas na yun para sa akin. Mafe-feel mo, iba, parang makapal siya. So, kung ano yung sintomas mo nung high blood ka, tandaan mo na. Yun na ang warning sign na para sa'yo. Hindi pare-pareho ang tao. Ano tong 12 tips kailangan natin alam? Number 1, yung alat ng kinakain nyo, babawasan. Kanina kumakain ako ng sinigang na baboy Okay naman sinigang na baboy. Kaya lang, kinain ko yung gulay. Hindi ko na nilagyan ng patis. Diba, masarap ang patis sa sinigang. Pero hindi ko nilagyan kasi bawal ang salty foods. Kung may manas, may high blood, takot kayo sa high blood, wag na maalat. Kasi maalat na ang pagkain natin. Pag binawasan mo yung alat sa pagkain, bababa ang blood pressure mo. Number 2, bawal ang alak kung umiinom kayo ng gamot sa high blood. Bakit bawal ang alak? Yung alak at gamot mo sa high blood, naghahalo. Nagmimix siya Hindi po pwede. Pag umiinom ka, naglalasing ka, tapos iinom ka ng gamot sa high blood, pwedeng lumakas yung gamot, pwedeng bumagsak ang blood pressure mo.
So, maglolo ko yung blood pressure mo kung malakas ang inom mo ng alak. Kaya hindi nga pwede pagsabay. Alak, halos lahat ng gamot, yung mga may antidepressant, sa mental health, bawal uminom ng alak, magugulo yung dosis ng gamot mo. Number 3, na bawal din, dapat ingatan na lang, hindi ko na lang pagbabawal. Pain reliever, lagi ko sinasabi, yung mga NSAIDs, ibuprofen, naproxen, mefenamic, ingat tayo kung may high blood kasi pwede makasira ng kidneys itong mga pain reliever, di ba? Lagi ko tanungin nyo sa nephrologist, isang araw, 2 araw, inumin pain reliever, okay, siguro maximum 5 days, pero yung matagalang pag-inom ng pain reliever, nakakasira ng kidneys, nakakasira ng tiyan. Bakit pa ba binibenta yan? Siyempre, binibenta yan sa tamang gamit. Sa tamang gamit. Meron namang pinanggagamitan na tama din. Decongestant, yung para sa sipon, medyo bawal sa high blood. Ako, takot ako uminom ng mga... Hindi ko na mabanggitin yung brand. Basta yung para sa sipon. Alam niyo naman yan eh. May mga phenylephrine, yung mga ganyan. Parang kapatid yan ng epinephrine eh. So, nababawasan nga sipon mo, pero naka-high blood ka naman. So, yun ang side effect nun. Kaya, kung may high blood ka, iwas din yan sa gamot sa sipon. Pero yung mga paracetamol, okay. Gamot sa ubo, okay lang. Hindi naman kontra sa high blood. Number 4, sa suha. Pwede kumain ng suha. Kumain ako ng suha kahapon. Pero wag lang sobrang daming suha. Kasi kung masyadong maraming suha, pwede tumaas ang dosis ng mga amlodipine at ibang gamot sa high blood. Suha and grapefruit kasi medyo may interaction. Number 5, ito bawal sa may uminom ng gamot sa high blood, buntis. Bawal mabuntis. Yung mga naka-losartan, lahat na may sartan, irbesartan, valsartan, bawal sa buntis. Pwede maging abnormal yung baby. Kaya kung bata pa kayo, 25 years old, may high blood, nabigyan kayo ng losartan, pwede, pero huwag kayong mabubuntis. Mas yung amlodipine, pag sa buntis, bawal din, pero hindi ganun kasama. Hindi ganun kasama. Siguro pag nalaman mo na buntis ka, naka-amlodipine ka, ditigil na lang, ililipat sa ibang gamot. Merong gamot na pangbuntis lang. Okay? Number 6, syempre, bawal na manigarilyo. Kasi pag naninigarilyo, edi tataas din yung blood pressure mo, kontra din sa gamot mo. Number 7, konting ingat sa pag-inom ng kape. 'Di ba? Kasi pag maraming kape, lalo na kung matapang yung kape mo, 'di ba? Nakaka-palpitate siya eh. 'Di ba? Kayo na po, hindi ko naman kayo totally pagbabawalan. Pero kung malakas kayo magkape, 6 cups of coffee, tapos nakagamot kayo sa high blood, baka tumaas ang blood pressure. No? Number 8, sobrang stress. Sobrang stress, sobrang trabaho, sobrang isip. Ayan, nakaka-high blood talaga. Very obvious yan. Karamihan ng naka-high blood, konektado sa trabaho nila. Kung may deadline sa work, may office, ang high blood na high blood. Kung nakabakasyon sila ng 2 araw, tingnan mo, biglang bagsak yung blood pressure. Pag nasa office siya, ang blood pressure niya, 160, 100. Tapos, tinigil niya trabaho niya, nasa bahay na lang siya, blood pressure niya, 120/80 na lang. Kahit walang gamot, hindi na tumataas yung blood pressure. Paano yung mental stress nakaka-high blood? Number 9, out of 12 na bawal gawin, syempre bawal itigil. Dapat tuloy-tuloy lang yung gamot. Kasi usually, ang effect nitong gamot, kung bago lang kayo umiinom, hindi naman pag inom nyo ngayong umaga, bababa na agad sa hapon eh. Uminom ka sa umaga, bababa konti sa hapon, pero hindi yun ang total effect. Usually, itong gamot sa high blood, mga 1 week o 2 weeks. So, kung ang blood pressure na 180/100, tapos uminom kayo ng amlodipine, after 1 day, bumaba ng 160/90. Okay lang yon. Hindi pa yun ang total effect eh. 180, naging 160. Ituloy mo lang yung gamot ng 1 week, 2 weeks. Pag tuloy-tuloy, after 2 weeks, doon bababa ng baka 130/80 blood pressure mo. Kasi nga, may added effect siya. So, pag tinigil mo agad, baka tumaas ulit. Paalam nyo muna sa doktor nyo. Pwede mo lang itigil kung na low blood ka at nahilo ka. Bihira lang mangyari yun. Na low blood, yung
nag-90 lang ang blood pressure mo o nag-80 yung blood pressure, 80/50 sa gamot, medyo pwede mangyari, baka na-dehydrate ka, nagtatae, possible yun, na-dehydrate, bumagsak blood pressure. Pero otherwise, mas bihira yung nasobrahan sa gamot. Mas marami sa kababayan natin kulang sa gamot. Number 10, high cholesterol diet. Bawal din syempre. Iwas na sa mga matataba, mamantika, kung may high blood ka na. Number 11, ito rin, dagdag tips ko, yung init ng panahon. Yung mainit, very humid, nakaka-high blood din. Yung pagod na pagod, sa trabaho, walang tulog, nakaka-high blood. Ulitin ko, walang tulog, nakaka-high blood yan. Nag-away kayo ng misis mo, nag-away kayo ng mister mo, maka-high blood ka niyan. Napapagod, mainit, may iniisip, may galit na hindi maisabi, maka-high blood ka rin dyan. Kaya yung mga binibigyan ko, pamparelax eh. So, kailangan ma-resolve din yan sa isipan natin. And number 12, syempre, pag may sintomas na kayo, sumasakit na yung ulo, o mataas na yung blood pressure, papacheck tayo, baka mataas blood pressure nyo. Yung iba, pumuputok yung ugat sa mata, yung may dugo. Meron kayong makikita ng tao, may dugo sa mata. Ano yun eh? Usually sa high blood din yan, may pumutok. So, yan ang mga complication ng high blood. Baka ma-stroke, baka may ibang mangyari. Okay? So, sana po nakatulong to. At least, kung pa-check nyo yung blood pressure nyo, dapat normal yan. Pag hindi normal yan, balik tayo sa doktor nyo. Pwede yung amlodipine, pwede yung losartan, yung iba sinasabay ito. Ito kasi generic eh. O, meron din ng mga branded. Okay lang naman kung may pera kayo pambili. Pero kung walang pera, pwede na tayo dito sa mas mura. Tapos, bawas alat, magpapayat din, bawas timbang. Pag pumayat kayo ng 10 pounds, bababa blood pressure nyo ng mga 5 points to 10 points. Bawas timbang lang, walang gamot. Pwede rin yan. Bawas timbang, bawas alat, mas bababa blood pressure. Lastly, exercise. Pwede ba, Dok, ako mag-jogging? High blood pa ako. Hindi pwede. Habang high blood ka pa, 180, 100, hindi ka pwede mag-jogging muna. Bahay muna, inom ka muna gamot, hayaan mo muna bumaba. Pag bumaba na yung blood pressure, tsaka ka na pwede ulit mag-exercise. Yung iba, naka-maintenance ng aspirin din. Okay? Kung nabigyan kayo ng aspirin, okay yung aspirin pag normal na blood pressure mo. Pero kung blood pressure mo 200/100, naka-aspirin ka, delikado din. Kasi aspirin, pampalabnaw ng dugo, tapos high blood mo, mataas pa yung sirit ng dugo, ay baka lalong dumugo. Diba? So, dapat nga, control ng BP bago maka-exercise, makatrabaho, matuloy yung mga ibang gamot po ninyo. So, ingat po palagi. God bless po. Thank you.